Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dating kuta ng Abu Sayyaf, Basilan Peak, naging sagisag ng kapayapaan at pag-unlad. 16 na kawani ng DPWH Bulacan sinuspindi ng Ombudsman, COA at DPWH nagsumite ng karagdagang ebidensya sa Ghost Flood Control Projects. 27 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa Mactan Cebu International Airport, South Africa na pasahero timbog. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Matagumpay na naakyat ang Puno Ulayan o Basilan Peak, isang dating kuta at daanan ng Abu Sayyaf Group o ASG. Ito ang pinakamataas na punto sa Basilan at buong Sulu Archipelago na may taas na humigit kumulang 1,007 meters. Pinangunahan ng provincial government ni Governor Mujib Hataman kasama ang 101st Infantry Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Frederick Sales, 32nd at 45th Infantry Battalions, Special Forces, PNP, MENRE, PENRO, SENRO at mga lokal na opisyal, sibilyan at maging dating mga miyembro ng Abu Sayyaf ang makasaysayang hike. Ang dating lugar ng takot ay ngayon sagisag ng kapayapaan, pagtitiwala at pagkakaisa. Patunay na ang Basilan ay muling bumabangon at nagbubukas ng pinto para sa pangmatagalang kaunlaran. Kinumpirma ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang ipinataw na preventive suspension sa 16 na kawani ng ahensya na nagsimula kahapon September 18. Kaugnay ito ng iniimbestigahang irregularidad sa mga flood control project na nagkakahalaga ng 389.6 million pesos. Nilinaw pa ng kalihim na hiwalay ito sa naunang kaso ni na dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at iba pang opisyal na tinanggal na sa serbisyo. Sa parehong araw, isinumite ni na Commission on Audit o COA Chairperson Gamaliel Cordoba at Dizon ang ikalawang batch ng fraud audit report sa Ombudsman. Nakasaad dito ang ebidensya laban sa Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Inc., One Frame Construction Inc., kaugnay ng umano'y ghost at substandard projects sa Bulacan, alinsunod sa direktiba ng Pangulo na papanagutin ang mga sangkot. Mahigit 27 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa Mactan Cebu International Airport noong September 18 mula sa isang South African. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, nakita ang kontrabando sa bagahe ng dayuhan sa X-ray screening at sa masusing inspeksyon nakuha ang 4 na kilo ng hinihinalang shabu. Dumating ang suspect mula Hong Kong ng tanghali at iginiit na ipinadala lamang ng kaibigan ng bagahe at wala siyang alam sa laman nito. Pansamantala siyang nasa kustodiya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Na-turn over na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 7 ang kumpiskadong droga para sa tamang disposisyon at beripikasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.